Hello guys, magandang umaga sa inyo lahat at welcome po muli dito sa ating channel. So ngayong araw na ito ay nandito tayo sa ating farm at binisita po natin yung ating, so samahan nyo ako ngayong araw na ito. So ayan guys, at nakita nyo nag-umpisa na tayo maglagay ng mulching dito sa ating taniman ng talong, at yung ating mga okra ay lumalaki na rin. So ayan, so mag-uumpisa na siguro tong mamulaklak ng iba dito. Ayan, makikita natin guys, so may bunga na siya ang okra natin, yung iba. Itong okra po mabilis lang talaga tong mamunga, kaya po maganda rin itanim ito. Unang-una hindi alagain, yun nga lang, medyo maliit yung ating space dito sa pagtatanim ng okra. At saka kung minsan mura din ang okra at hindi gan kadami ang bumibili nito. Kasi sa mga lutuin, sinigang, bibili mga ilang piraso lang. Hindi kagaya ng talong, mas maraming bumibili nito. Ayan. Kaya lang ang problema natin dito, yung ating punla guys. Ayan. So marami po ang namatay doon sa ating mga punla na supposed to be tatanim na natin sana to. Kaya lang namatay pa siya. May mga ilan naka-recover. Hindi ko alam kung bakit. Ang suspecha ko sa paglalagay ko ng abono. Kaya babaguhin natin yung ating sistema ngayon. Nagpunla ako ng bago dito, bali ano na ito, itong punla natin na ito ay pang 2 days ngayon. Ayan, so after 3 to 4 days tatanggalin natin yung cover. Makikita nyo na tinatabunan ko siya muna pagkalagay ng buto. Napanood ko kasi sa YouTube to na ito daw yung tamang proseso ng pagpupunla. So ngayon after na mailagay natin ang buto, tinabunan muna natin siya ng 3 to 4 days. At saka kung makikita nyo, pati po yung bubong, yung UV plastic natin, tinabunan din natin. At makita nyo malilim sa loob. So hindi po niya kailangan ng araw, kaya po tinakloban muna natin siya. Ano raw po ito, bali 10 to 12 days na hindi niya kailangan ng araw, kaya po nilagyan muna natin ng takip yung ating bubong para po hindi siya mapasok ng araw. Kasi pagka binapasok siya ng araw, namamatay daw yung mga punla natin. Kaya po hindi muna natin siya paarawan. Ayan. At medyo malilim po sa loob. So ito yung ginamit natin na lupa. Pasok tayo. Ayan. So ito yung ginamit natin na punlaan. So mix po ito ng coco peat at saka po yung meron din pong halo ito na na vermicast na konti, natira natin. Saka po itong shell ng itlog, sinamahan rin po natin ng konting lupa na galing do sa ating pinagsigaan, at saka konting chicken dung na merong ipa. So ito po yung imbakan natin ng itlog. Kaya makikita nyo, dyan natin pinapatuyo yung mga itlog. Ito, tinakpan natin siya guys. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na hindi muna natin siya paaarawan, kaya po madilim dito sa loob ng atin. Tinakpan din na po natin po yung sidings para hindi po siya mainitan at hindi pa po kailangan ng araw nito. So after
3 to 4 days ay tatanggalin po natin yung mga cover niya. Actually mas maganda po nito kung black na lona, and then pati yung bubong. Kaya lang wala tayong available ngayon, kaya pansamantala sako lang muna. Sa susunod siguro pag magpupunla tayo ay ang gagawin natin, bibili na tayo ng lona. Wala pa po kasing budget para doon, kaya po pansamantala yung mga sako natin dito, yun muna ang ginamit natin. Susunod bibili na po tayo ng lona pag may budget na. So ayan yung ano na talong natin. Bali Thursday ngayon, so sa Sunday tatanggalin na po natin yung mga cover. Tumubo man siya o hindi, so tatanggalin na natin kasi umpisa na po mag-sprout yung ating mga buto. So safety natin kasi may mga manok dito, kaya po lalagyan natin ng pinto. Takpan natin kasi para yung mga manok baka pumasok sa loob, ma-prevent natin yung mga manok. So nandito tayo sa ating bodega. Inayos natin yung ating charger ng ating sprayer. Ayan po yung ating sprayer. At meron po tayo ritong battery. At saka meron tayong solar. So yan, charging na po siya. Inayos natin kasi medyo maluwag kanina. So naglagay tayo ng bolt saka ng mga terminal para mas maganda yung ating charger, kasi kailangan din po natin yun. So meron tayo ditong buto ng kalabasa na binigyan ng ating kaibigan saka patola. So iuwi natin siya kasi meron tayong kaibigan na nanghihingi ng buto, at saka itong pechay. Ayan, so magtatanim din tayo guys dito ng pipino. Ito, so may pipino tayo rito, condor ito, poinset na pipino, at saka po itong Jackson 27 ng East West. So ngayon pa lang ako magtatanim ng pipino, kaya susubukan po natin itong dalawang variety nito kung alin po ang maganda. Pero parang titingnan ko yung condor, medyo maganda siya kasi green na green. Well, dito sa Jackson 27 ay medyo maputla po ang bunga. Anyway, so subukan natin yung dalawa kasi ngayon pa lang tayo magtatanim ng pipino. Ayan. So ayan po yung mga tanong natin na pinruni, hoping na gumanda ito. Ayan. So wala pa naman tayo nakikita mga hayop. Ayun, meron ng mga white flies, pero patay na po yung white flies nito. Meron ng konti na white flies. Ayan. At pati yung ating bagong tanim medyo lumalaki na. Sana naman makabawi tayo dito after na ma-pruning natin. At kung meron po kayong comment ay paki-comment lang po sa comment box. At kung bago po kayo dito sa ating channel ay paki-like and share and paki-subscribe na rin po ang ating channel, para naman po matulungan nyo ang ating channel na makapag-upload tayo ng mas marami pang video. So hanggang sa muli guys, maraming salamat sa panonood at ingat po palagi.